Sa video na to, I'm going to share to you the best advices na narinig ko throughout my lifetime that made me a young millionaire. So itong mga advices na to, ito yung mga bagay na nakatulong talaga sa akin to move in life, to move forward in life. Ito yung mga bagay na nung narinig ko tong words na to, para sa akin napakahalaga ng words because when you're big on words, it becomes flesh. Kung ano man ang sabihin mo, nagkakatotoo. Kung ano ang ipasok mo sa isip mo, kung ano ang banggitin mo palagi, kung ano ang naririnig mo, yun din ang magiging guide mo throughout your journey papunta sa path on the way to success. So, here, I'm going to share to you the best advices, the best words, yung mga salitang tumatak talaga sa akin, especially when I was starting out. So, kung ikaw, nagsisimula ka pa lang, you want to start a business, you want to succeed, for sure, you're trying to find something, you're trying to hear something na tingin mong makakatulong ng malaki sa'yo. And you're on the right video. So, let's start. Kung nagsisimula ka pa lang, ang pinakamagandang advice na narinig ko when I was starting out is, ang first step daw para mag-succeed is, alamin mo ang gusto mo. Yun talaga yun. Alamin mo ang gusto mo. So, para sa akin, kung nagsisimula ako, as I remember, that was the time na hindi ko pa alam yung gagawin ko. I don't know kung anong business, kung paano ako kikita ng pera, ano ba talagang dadaanan kong path. So, nung narinig ko yon na ang first step, alamin mo ang gusto mo, ang nangyari sa akin, nag-process yung utak ko sa pinakamadaling paraan. Which is, alamin ko lang kung anong gusto ko. Gusto ko lang pala ng ganito, dito ako. Gusto ko palang ginagawa to, dito ako. So, mas napadali niya yung buhay ko nung narinig ko yung salita ngayon. Well, ako naman, ang gusto ko lang, kumita ng pera. Ang gusto ko lang nung time na yon, maiahon ko yung family ko sa hirap. Why? Kasi nahihirapan kami sa medication. Lalo yung lolo ko nawala, nagkasakit. So, para sa akin, it is very important na magkaroon ako ng pera, kumita ako ng pera agad para whenever shit happens, whenever another family member becomes ill, kaya kong bumili ng gamot, kaya kong tumulong sa hospital bills, kaya ko silang still, kahit papano, mabigyan ng magandang medication para at least walang mawala and still mabuhay. Kaya, yun yung nag-push sa akin to really do business and start as soon as possible. And the first step that really helps me, or the first advice that really helps me, is the first step. If you want to start a business, alamin mo kung anong gusto mo. So, paano? Gusto ko nito. Madami tayong gusto as an individual, especially teenagers. We have a lot of wants. Madami tayong hobbies. Marami tayong nakikita sa internet na pwedeng gumana. Madami tayong nai-imagine. Madami tayong ambition, madami tayong gustong gawin, pero paano ba talaga makakapagsimula ng business? Paano ka ba talaga makakapag-start? Kasi yun naman talaga yung importante, di ba? When can we start? And another advice na narinig ko noon, nung nandun na ako sa phase na yun, alam ko gusto ko. Ang gusto ko kumita ng pera. Pero paano? Another advice na narinig ko, na very powerful when it comes to entrepreneurship, when it comes to business, is gamitin mo kung anong meron ka. Kung anong meron ka, use it. Very powerful advice. It doesn't matter kung big or small, ang mahalaga, simulan mo ngayon. Again, gamitin mo kung anong meron ka. It doesn't matter kung big or small. Mahalaga, start now. Kasi, pag gusto mo magnegosyo or naghahanap ka na ng una mong negosyo, ang daming senaryo na madidistract ka. Ang daming senaryo na maguguluhan ka, na hindi mo alam kung ito ba, kasi ito pala dapat, nakita ko dito, ganito. So, hanggang sa hindi ka na lang makapagsimula. So, one very powerful advice, very powerful tip is, it doesn't matter kung ano pa yan. It doesn't matter kung big, it doesn't matter kung small. Siyempre kasi gusto mo, ito sana malaki na agad. Gusto mo magsimula ka muna sa mali. Kaso nakakahiya. Kaso parang masyado namang corny, masyadong baduy. Ito sana gusto ko malaki na agad. Gusto ko sana may store na ako. Gusto ko sana may stall na ako. Wala lang akong puhunan. Well, hindi ka talaga makakatapos niyan.
hindi ka talaga makakapagsimula niyan. Ang very powerful advice na narinig ko is, it doesn't matter kung big or small, ang mahalaga lang, you start now. Say no more. Simulan mo na agad kung ano man yan. Kung ano mang meron ka, gamitin mo. Next, when it comes to motivation, syempre as you do business, as you start your business, as you get all of those ambitions coming, ang sunod na magpapagalo na sa'yo, bilang bata or bilang startup, alam niyo kung ano? Motivation. Kaya sa akin, ang daming nagsasabi na, Josh, pahingi naman ng motivation. Josh, mag-motivational talk ka naman. Josh, please bigyan mo naman kami ng motivational quotes. Well, naiintindihan ko kayo. I get it. When you're starting out, and may plano ka naman, I mean, tingin ko, naiisip mo din naman kung ano yung gusto mong gawin. Pero palaging kailangan may motivation pa. Alam ko yan. Tumaan din ako dyan. Pero alam niyo kung ano yung the best na motivation advice na narinig ko? Being broke. Get motivated by just the quality of your life right now. Ano ba ang quality ng buhay mo ngayon? Kaya ako, pag tinatanong ako, Josh, pahingi ako motivation, ang sinasabi ko lang, check mo yung buhay mo. Check mo yung kalagayan ng pamilya mo. Check mo yung laman ng bulsa mo. Check mo yung laman ng bank account mo. Hindi ka ba ma-motivate na pagandahin yan? Hindi ka ba ma-motivate na ayusin kung ano man ang magulo sa buhay mo? Hindi ka ba ma-motivate kapag nakita mo ang pangit pa ng buhay mo? Na hindi ka pa masaya? Na wala ka pang kalayaan? Wala ka pang freedom to do all the things whenever and wherever you want? Diba? So para sa akin, only one motivation. Being broke. Because being broke, kapag wala kang pera, ang daming department ng buhay mo ang hindi maayos. Number 3 yan, money. Very important. Number 1, love of God, love of family, love of friends, mga mahal mo sa buhay. Number 1 yan, dapat mahal ka nila. And syempre, dapat mahal mo din sila. Second is health. Kapag wala kang buhay, patay ka. Kapag hindi maayos ang health mo, hindi ka din makakapag-function. Hindi mo matutuloy ang buhay na to, and hindi mo masusulit ang existence mo dito sa mundo. And number 3, money. Top 3 very important things in life. Love, health, and money. Kasi pag wala kang money, masisira ang love mo. Kasi kapag wala kang money, hindi mo man-nurture yung mga taong mahal mo. Hindi mo mabibigay sa kanila yung magandang buhay. Yung mga pangarap nila. Yung mga kailangan nila sa buhay. And of course, kapag wala kang money, hindi mo mabibili yung mga kailangan mo para maayos yung health mo. Hindi ka makakapagpa-check up. Hindi ka makakabili ng mga healthy na pagkain. Hindi ka makakatira sa healthy na environment. So about those 2 things, money comes third. Kasi yan ang mag-nurture ng dalawang top very important departments ng buhay mo. Kaya the motivation is having none. Kapag wala kang pera, yun talaga yun. Okay? Kaya sa mga nagsasabi sa akin na pahinging motivation, sa mga nangihingi ng motivation ngayon, wala ka pang pera. Focus on having money. Because money gives you peace and freedom, which is what we all long in life. Okay? Next, you're already motivated. Na-start mo na yung business mo. Okay ka na. Okay ka na. Ginagawa mo everyday. You're trying to plan. You're trying to work. Nag-aasikaso ka, nagtatrabaho ka. What should you focus on while doing the business? Ano? Alam mo, ang pinakamabilis magpabagal sa negosyante, emosyon. Okay? This is one very important matter, or again, very important advice na narinig ko when it comes to doing business, or when you're a businessman. Nung nagsisimula ako, I was motivated. I have all the motivation I need. I have the energy, the power as a teenager to conquer and build an empire. Naniniwala ako na kaya ko. I have the confidence. I have the mindset of an entrepreneur. Ginagalingan ko palagi. Gigil na gigil ako. Hustle mentality. Grind every single day. Grind every fucking day. But when shit happens, when I fuck up, mabilis maapektuhan ang emosyon ko. Kaya, nung narinig ko tong advice na to, ang laki ng nagbago sa buhay ko. And the advice is, responsibilidad mo
ang iyong responsibility. Let that sink in. Kaya nga responsibility. Ibig sabihin, responsibilidad mo ang iyong responsibility. As a businessman, as a business owner, ang pinakamahalagang advice na magpapabilis sa paglago ng negosyo mo or pag-asenso mo sa buhay is, when you're doing business, irrelevant ang feelings mo. On a daily basis, kapag nagtatrabaho ka, when you're working on the business, ang daming senaryo and sitwasyon na magagalit ka, na maiinis ka, na malulungkot ka, mababadtrip ka, madidisappoint ka, mako-confuse ka, madadown ka. Sobrang daming challenges when it comes to emotions. Kaya ang pinakamagandang advice na na-apply ko din naman agad is, pag nagbi-business ka, irrelevant ang feelings mo. Hindi mahalaga yan. Wala ka dapat emosyon. Kasi dapat ang galaw mo ay based on logic. When it comes to business, that is very crucial. Logic over feelings. Logical ka dapat mag-isip. Logical ka dapat gumalaw para hindi ka nila mabilis makontrol. Kasi kapag mabilis kang galitin, mabilis kang palungkutin, mabilis kang i-disappoint, mabilis kang bad tripin, mabilis din nilang makokontrol yung frame of mind mo. Ibig sabihin, ang dali mong basagin. And when you're doing business, hindi pa pwede yun. Kailangan hindi ka mabilis kontrolin. Kasi kapag mabilis kang kontrolin, mas-stray away ka sa mga goals mo. Mas-stray away ka sa mga plans mo. Sa araw pa lang na mabad trip ka, nasira na agad yung buong araw mo. Nawalan ka na agad ng one day to build your future. Imagine that. Just because you're afraid, just because you're sad, just because you're angry, you're disappointed. So, when it comes to doing business, ang dami yan. Irrelevant ang feelings mo. Ako, ang laki ng natulong sa akin, lalo na when I was starting out, hindi kami okay ng nanay ko. Hindi kami okay ng family ko. Naalala ko nun, tuwing nagnenegosyo ako, tuwing may ginagawa akong something, wala akong nakukuhang suporta. But again, tinandaan ko sa isip ko, pinasa ko talaga sa kokote ko, if I wanna be successful, if I want this to work, hindi mahalaga emosyon ko. Galitin mo ako ngayon? No. Kailangan, I'm cold. I have to use logic over my feelings. Hindi mo ko kayang galitin. I'm laser focused on my goal. Kailangan solid yung emotional control ko kasi hindi ako pwede mag-fuck up. I have to make this work. I have to become successful. Hindi ko kayo kailangan. Kahit galitin nyo, kahit magalit kayo sa akin, wala akong pake. Bakit? Kasi may pangarap ako. And binibuild ko tong pangarap ko na to every single day. Kaya hindi nyo ako pwedeng basagin. Because I need this in my life urgently. I need this ASAP, as soon as possible. So if you want to be fast, if you want to be quick, make sure that you turn off your fucking emotions and turn on that logic every goddamn time. The next thing that I want to share to you guys is, when it comes to doing business, napakahalaga ng paligid mo. Napakahalaga ng mga kaibigan mo, ng mga tropa mo, ng mga taong nakakasama mo. So, may advice ako para dyan na nakatulong sa akin when I was just starting out. When I was a kid, na may madaming tropa na naglalaro na hindi naman gaano nagsaseryoso sa buhay. Nung narinig ko tong advice na to, nagbago bigla yung pananaw ko. Itong advice na to answered the question, paano nga ba talaga pumili ng tamang circle? Because when you try to elevate in life, kapag nagsaseryoso ka na, sigurado ako, sure ako, nararamdaman mo na yan. Nararamdaman mo na parang ayaw mo na masyadong sumama sa tropa. Na parang naiinis ka na kapag hindi mo gusto yung topic. Naiinis ka na kapag hindi seryoso ang topic. Naiinis ka na kapag wala kayong ginagawang maayos o matino. Diba? For sure, nararamdaman mo yan. Ngayon, paano ka nga ba pipili ng tamang circle para maiwasan mo yung mga bagay na yun? Number 1 tip, ang tamang circle in life is uncomfortable ka kapag kasama mo sila. Yun ang tamang tropa.
kapag hindi ka sobrang komportable, kapag may hiya ka pa, kapag may binabato silang constructive criticism sa'yo, at kapag natututo ka sa kanila, yun ang tamang circle para sa akin. At ang maling circle naman is kapag masyado kang komportable, kapag nagagawa mo lahat kahit na mali, kapag nagagawa mo lahat ng bullshits in life, yun ang maling circle para sa akin. Bakit? Kasi comfort zone ang lapag mo dyan. Comfort zone, bakit? Magkakaibigan tayo, di tayo nag-grow, wala lang, okay lang na ganito lang ako, okay lang na palaro-laro lang ako dyan, okay lang na hindi ko ginagawa tong assignment na to, diba? Halimbawa, high school ka, okay lang sa kanila na nafa-fuck up ka, okay lang na nagiinom kayo lagi, okay lang na umabsent ka, okay lang na hindi ka nag-gym, okay lang na hindi ka nag-workout. Well, okay lang sa kanila lahat. Bakit? They're just there for you to have fun. Para lang sa saya. So if you want to elevate in life, if you're serious on building your future, you want to be serious and you want people around you that is also serious in life. Meaning, hindi dapat natin hayaan ang any bullshit na pwedeng ginagawa man ng isa't isa. So, maling circle yan. Tandaan mo, maling circle yan. Kapag masyado ang komportableng kasama sila. Ni walang competitiveness. Walang friendly competition in which nagpapataasan kayo because you want to build a fantastic life. Diba? You're helping each other, pagalingan kayo, pero healthy competition. Walang pataasan pero may yabangan kasi you want each other or each one to be inspired. Yun ang tamang circle para sa akin. Plus, ang tamang circle para sa akin kapag rumatrat ako, kapag nagseryoso ako bigla, kapag nagbigay ako ng trabaho, nagbigay ako ng hustle, ng grind, sumasabay sila. Kapag rumatrat ako, sumabay din sila ng ratrat, yun ang tamang circle para sa akin. Pero kapag pumitik ako ng onting ratrat tapos tatamad-tamad, hindi sasama, mali yun. Pang party na apports lang yun. Pang good life na tropa lang yun. Pero when it gets tough, hindi mo sila maaasahan. At yun ang ayaw natin. Yun ang ayaw natin kaibigan. They're just there for the fun. No, we don't need those kind of people in life. What we want are those that are supportive, that is also serious, and is willing to go for the grind. To go for that goal. To go for the dream life. Yun ang gusto nating tropa. Kaya malaking tulong yan when you're just starting out. Kapag nagsisimula ka sa business, napakalaking tulong na matutunan mo yan. Why? Mas mapapabilis ka. Mas mafe-filter out mo yung mga tao na hindi mo naman dapat kasama. Yung mga tao na makakapagpabaga lang sa progress mo. Okay? So let's move to another advice na nakatulong naman sa akin nung kumikita na ako ng pera. So may business ka, kumikita ka na ng pera, may sales na, may profits na, and hindi mo alam kung anong gagawin mo dyan sa pera na yan. Maybe pwedeng gastusin mo sa mali, pwedeng ipambili mo ng luho or whatsoever. Pero ito yung pinakamagandang advice na narinig ko nung nagsimula na akong kumita ng pera. Kasi ang pinakamalaking struggle lang naman is, saan ko dadalhin to? How would I grow my business with this profit, with my money? Itong perang nasa bulsa ko, anong gagawin ko dito? Diba? So, ang sabi sa akin, Josh, dapat inagastos mo yan or nauubos yan sa something na bibigyan ka ulit ng pera or something na ikaka-improve mo. Kasi kapag nauubos lang yan sa consumption, ibig sabihin, mali yun. So, that is one very powerful advice when it comes to money. Napaka-importante na malagay mo yung pera mo sa something na lalago. Sa something na hindi masasayang. Kasi, I have seen many businesses fail or businessman fails because nilalagay nila ang pera sa something na hindi naman babalik sa kanila. Kasi ang pera, alam nyo, parang mga sundalo yan. And ang sundalo, papalabasin mo lang sa gera yan or papalabanin mo lang sa gera yan kung alam mong babalik. At kung alam mo na babalik sila at may kasama pa silang mas marami, nakasakop pa sila ng mas marami pang sundalo. So,
Very powerful tip. Ubusin mo yung pera mo or gastusin mo yan sa something na babalik ulit yung pera na yan or something na ikaka-improve mo. Kasi ang consumption na napunta lang sa wala is wrong. Next, another tip na narinig ko. 2 words lang. Delayed gratification. Hindi instant gratification. Delayed gratification. Why? Because when you're doing business, of course you will earn. That's for sure. You will earn kahit konti lang. Kikita at kikita ka. Pag hindi ka kumikita, hindi ka nagne-negosyo. Nagsasayang ka lang ng oras. Okay? Hindi negosyo tawag doon ha. Pag hindi ka kumikita, tandaan nyo yan. So pag kumita ka na, may pera ka na, make sure mo na hindi mo gagastusin agad yan para sa luho. Delayed gratification. Okay? Hindi instant. Huwag mo agad kunin yung pangarap mong cellphone. Huwag mo agad kunin yung mga mamahaling damit. Huwag ka agad kumain sa mamahaling restaurants. Pwede, try mo. Energy lang. Pero kung hindi mo pa naman talaga kaya, huwag mo gawin. Delay your gratification. Huwag mo masyadong sanayin yung sarili mo sa feeling na kaya mo na agad gumastos ng mga malalaki. Bakit? Kasi you're still growing your business. Tandaan mo yan. Kailangan 100% ng pera dyan, ibalik mo sa negosyo. Hindi ka muna pwedeng gumastos ng gumastos. Magtiis ka muna. I-delay muna natin ng konti bago natin kuhanin yung mga personal dreams na yan. Yung mga personal na gusto natin sa buhay. Yung mga personal na gamit, personal na kotse, personal na forma. Delay muna natin yan. Okay? Huwag instant agad. Hanggat kayang tiisin natin. Kasi tandaan mo, kapag nagtiis ka sa umpisa, mas mabilis kang mapupunta sa end goal mo. Mas madami kang maiipon, mas malaki ang empire na mabibuild mo kasi binabalik mo dun lahat ng kung ano mang nagagawa nito. So, tandaan mo, delayed gratification instead of instant gratification. Iwasan mo muna yung mga pagbibili ng mga kung ano-ano. Angasan mo yung record ng buhay mo. Ako, natatandaan ko, nung narinig ko yung advice na yan, pinigilan ko munang bumili ng kotse. Meron na akong million. I already have, siguro I think, meron na akong mga 5 million sa bangko noong 2021. Pwede na akong bumili ng gusto kong kotse. Ng magarang kotse para sa edad ko noon when I was 17. Kaya ko na eh. Kaya ko nang bumili ng kotse pero hindi ko ginawa. Hindi ko agad binili. Ang ginawa ko, nagpatayo ko ng planta worth 5 million. Sagad, planta natin yan. 100% ng pera sa business, ilagay sa business. Ganun lang naman pala yun eh. O sige, ilagay natin dyan. O ngayon, nung natayo yung planta na mismo yung bumili ng kotse para sa akin. And, inangasan ko yung record ng buhay ko. Hindi ako bumili ng saktong kotse lang. Nung 17 ako, bumili ako ng Toyota 86 na yun yung pangarap ko that age. Nakuha ko yung pangarap kong kotse at that age by following the delayed gratification. Nakakuha ko ng Toyota 86 at the age of 17. Nabili ko siya cash. Meaning, hindi muna ako dumaan sa kung ano-ano na ganitong kotse muna ako, bago itong kotse na to, bago itong kotse na to, hindi ako nagpapalit-palit. Inangasan ko yung record. First car, sports car agad. So, yun yung maganda kapag delayed gratification ka. Makukuha mo talaga yung gustong-gusto mo. Diba? Kasi you're willing to wait. Hindi ka atat na atat. Hindi ka tamad maghintay. So, very important. Laki nang natutulong. Tandaan nyo guys, we only need dope things naman eh. Hindi naman natin kailangan ng mga cheap shots. Hindi tayo para dyan. Kung gusto mong maging malupit talaga, maging maangas, angasan mo yung record ng buhay mo. Diba? Check mo lahat ng pinagbibili mo, masasama sa record ng buhay mo yan. Ito, binili ko to last years. Binili ko to noong 2021. Binili ko noong 2022. Magkaka-picture ka dyan, for sure. So, angasan mo na. Diba, gandahan mo yung makikwento mo pag tumanda ka. Huwag kang bumili ng kung ano-ano. Again, yun lang. Huwag kang bumili ng mga kung ano-ano. Kung ano lang gusto mo, yun lang. Angasan ng record ng buhay. And we only need dope things and not cheap shots. And when you do those things, you will learn how to spend wisely. Matututo ka na mag-spend
ng maayos from only following the delayed gratification. And another tip when it comes to spending, again, you're doing business. Make sure mo naman na kapag nag-i-invest ka na sa business, nakakaya mo ang demand. So, one very important tip na nakuha ko nung lumalakas na yung negosyo ko is talunin mo ang demand ng audience palagi. Every damn time, talunin mo ang demand. Kailangan, kung 700 ang orders, dapat may 900 ka. Kung 900 ang orders, dapat may 1.5 ka. Either product or service. Kung 10 videos ang dapat i-edit ng isang editor, dapat may 2 editor ka. Kung ang client mo 5 na, kailangan mo ng 5 editor, dapat may 8 editor ka na. So, talunin mo ang demand ng audience palagi. Because that is how you grow. Tandaan mo, diyan ka lalaki. When you deliver. When you are capable. Meaning, kapag nag-grow ka ng business, make sure mo that you are spending on the business to become more capable, to scale it up for it to be ready for growth, for development. With that, makikita mo talaga na nag-grow ang business mo. Kasi gumagastos ka eh. Tsaka tama ang pinagkakagastusan mo. Kaya ako advice ko sa inyo, huwag niyo patulugin ng pera. Huwag niyong patulugin ng pera. Kasi walang gagawin sa bangko yan. If you really wanna grow your business, spend. Spend wisely and spend more. Kasi tandaan nyo kapag gumastos ka sa business. Pwedeng magkamali ka nung una, pwedeng malugi ka, pero at least, anong skill na natutunan mo, di ba? At least, ang skill na natutunan mo is spending. Kung ano pala dapat ang tamang pag-spend, paggastos. Pero kapag ipon ka lang ng ipon ng ipon, well, ano ang skill na nabubuo mo? Savings lang. Savings, which is very easy to do. Lalo na kapag malaki na ang negosyo mo. For sure, dadami ang profits. For now, you really have to learn how to spend wisely and spend well on your business for it to grow. Huwag magtipid sa negosyo kasi isa yan sa makakapagpabagal sa growth ng negosyo mo. Kasi may mga negosyo na kailangan na ng fund, kailangan na budgetan para sana lumaki, kaso hindi lumalaki kasi nga masyadong kuripot. So ako, number 1 advice, spend wisely. Ako napakagastos kong tao. Kasi naniniwala ako na hindi mo mapapalago ang pera na saving lang. Okay? Hindi lalago yan dyan. Lalago yan dyan sa bangko ilang percent, diba? So kung yung business mo kayang gumawa ng 70, 50%, 30% profit monthly, yearly, ba't di mo dyan ilagay yung pera mo? Sige nga. Kaya mo ba na mas madami pa ang pera? Oo, gusto ko. Kaya ako, mahilig akong gumastos sa negosyo. Napakagastos kong tao. I can personally say that. Pero lahat ng gastos ko tama. Kasi I spend wisely. And I spend on things na alam kong babalik sa akin. And here's the last tip na pwede kong ibigay sa inyo when you're doing business right now or when you want that business to succeed. Ang isa sa nakatulong talaga sa akin, alam niyo kung ano? Alamin mo kung paano ang paano. Always learn. Always try to learn. Always try to listen. Because through listening, you will gain each and every knowledge, tiny bits of knowledge that you need to grow your business. Yun talaga yun. Kailangan alamin mo kung paano ang paano. Kasi madami namang nagtuturo madaming may alam kung paano ang paano. What I mean by paano ang paano is kung ano man yung gusto mong alamin. Paano ba to? Paano ba yan? Paano ba to? Alamin mo palagi. And kapag alam mo na, make sure that you act as fast as you can. Bilisan mo. Because the business fails when it runs out of speed. Tandaan nyo yan. It's the same with an airplane. Ang eroplano, babagsak lang yan kapag mabagal. Pero kahit maputulan pa yan ng pakpak, hindi babagsak yan. Ganon din ang negosyo. A business only fails when it runs out of speed. Tandaan nyo yan. Kaya kailangan mabilis kayong kumilos. When you learn something, kapag natuto ka na kung paano to, in each department, kahit anong department pa yan, at least do it as soon as possible. Kasi mamaya mawawala din naman agad yan sa utak mo. Diba? Mamaya hindi mo na din yan magagawa.
Kaya ngayon pa lang, alisin mo ang excuses para hindi gawin yan. Gawin mo agad, kung ano man yan. Again, alamin mo kung paano ang paano palagi. Ang problema sa mga tao, hinahayaan na lang nila na may hindi sila alam. Hinahayaan na lang nila na may hindi sila nagagawa. To be exact, hinahayaan na lang nila yung buhay nila. Diba? Once na hinayaan mo lang yung buhay mo, wala na sa'yo ang control. Hindi na ikaw ang nagko-control ng buhay mo. Pwedeng yung mga tao na sa paligid mo. Pwedeng yung mga bullshit na nangyayari sa'yo. Pwedeng yung sitwasyon mo na sa buhay, yung nagko-control sa buhay mo. Pero hindi. Take control of your own goddamn life. Because that's your life and your life only. You're responsible of it. Kaya, kailangan mong alamin lahat ng mga bagay na makakapagpaganda dyan sa buhay na mayroon ka. Hindi mo pwedeng hayaan lang kung ano. Each department ayusin mo. Your love life, your finances, your health, your business, your wealth, your mindset, your heart set, your spiritual, your connection from God. Ayusin mo lahat ng department. And alamin mo kung paano maayos lahat yan. Ako nga, inaaral ko pa kung paano maligo ng tama eh. Inaaral ko pa kung anong tamang paghuhugas ng kamay. Kung anong tamang pagtutoothbrush. The basics of life, inaaral ko. Kasi I believe na hindi ko makukuha yung peak level of performance ko. Hindi ko maaaral yung basics muna. And it's the same with everything, with business. Learn finance first. Learn accounting. Learn data and numbers. Learn analysis. Learn how to do research. Learn how to do marketing, how to edit videos, how to do graphics. Learn the psychological factors of clients and customers. Maging disiplinado. Ang dami mong pwedeng araling basics sa business. Learn the fundamentals first. Kasi kapag natuto ka na kung paano ang paano, for sure, I guarantee you, dun ka na magsisimulang maging milyonaryo.